Alright, so welcome back dito sa ating channel dito sa Bobs TV. Okay, so tayo nagbabalik muli mga babayan para sa isa na namang reaction video at komentaryo. At ito po, no, nakakatakot na balita mga kababayan dahil delikado po. Ito pong isinasagawang rally ng Iglesia ni Cristo ngayon dyan po sa EDSA. Okay, so yan po ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Okay, so itong sinasabi natin mga babayan na delikado po. Ito pong isinasagawang rally ngayon dyan po sa EDSA ng mga iglesia o miyembro po ng Iglesia ni Cristo. Bakit po natin nasabi na delikado po yan? No, pangungunahan na po natin kaagad ito mga kapatid natin na iglesia dyan. No, mag-ingat po kayo. No, dahil posible po na gamitin ang inyong rally, no, sa isang malawakang kaguluhan. At kayo po mga inosente, no, na nandiyan po sa rally, ay baka madamay po kayo. Ito po ay panawagan natin sa lahat. Dahil posible po na gamitin yan para sa isang malawakang kaguluhan po. No, dahil ito po mga nakikita natin, no, marami pong maikisakay dyan. At mga desperadong mga tao para mapatalsik ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Nandoon na po tayo na ang ipinaglalaban ninyo ay para sa accountability ng flood control. Kasama nyo po kami dyan. No, kasama nyo po kami sa laban. Laban po sa korupsyon. Lalo na dyan po sa flood control anomalies na yan mga kababayan. At alam din po natin na ang ipinaglalaban ng mga iglesia ngayon ay ito pong kaso. No, netong si Senator Marcoleta na plunder case po laban sa kanya mga babayan dahil ito po, no, ay non-bailable. Pero mayroon po akong mga ipapakita sa inyong mga videos ngayon, no, galing po ito kay Pebbles na talaga namang nakakabahala mga kababayan na dapat po natin pagtuunan ng pansin dahil hindi po basta-basta ito pong kanyang mga sinabi dito. Okay, so ito po, ipapakita ko na sa inyo ngayon mga kababayan. Alright, let's go. Sa mahal na Presidente ng Pilipinas at sa aking mga kababayan, lalo na sa mga Katoliko, huwag kayong papayag na pamunuan tayo ng INC. Sila ang gumawa ng plano na ito kasama ang Sara Army, si Sara Duterte, Pulong, Baste. Sila po lahat ang gumawa ng plano na to. Okay, so nakikita nyo po ba yung sinasabi dito? Naririnig nyo po ba yung sinasabi ni Pebbles mga babayan? Lalo na doon sa mga iglesia po na nagrarally po dyan, miyembro na iglesia. Narinig nyo po ba yung sinasabi dito ni Pebbles? No, na di umano ay mayroon pong ibang tao na nasa likod pa ng rally. Diba? Yun po yung sinasabi nating delikado. Bakit? Ito po, pakinggan natin. Parating na ang Sara Army. Nagbigay na ng hudyat si Eduardo Manalo bukas na lusubin ang Camp Aguinaldo at Camp Crame. Maraming Tanong ko lang po muna doon sa mga kapatid nating iglesia. Sa mga miyembro po na iglesia, sa mga kababayan natin na iglesia. Kayo po ba ay payag? No, o sang-ayon po ba kayo? Kung ito po kung sakaling etong sinasabi ni Pebbles ay totoo, mga babayan. Kayo po ba ay sang-ayon sa utos po, no, ng inyong pamanuan na ganun po yung gawin? No, daanin sa isang marahas na pamamaraan, no, isang magulong pamamaraan ang pagpapatalsik sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Okay, so yan po ay tanong natin. Okay, so kayo po ang sumagot dyan sa comment section. reservist sa loob ng Camp Aguinaldo at Camp Crame na INC. Ngayon pa lang ay kunin nyo na lahat ng impormasyon sa loob ng
Camp Aguinaldo at Camp Crame ng mga INC na naka-ready na rin lumaban sa paglusob bukas ng Sara Army at INC. Okay, so may mga nakaredy na daw po, nalulusob bukas mga babayan sa Malacanang. Okay, so na may mga nakareding tao na daw po. May mga lalaban na mga militar na miyembro ng INC. Militar na miyembro ng INC. Bukas lulusob sila sa Malacanang pagkatapos nilang lumusob sa Camp Aguinaldo at sa Camp Crame. Didiretso sila sa Malacanang para gawin uli yung nangyari sa kay Apo Lakay noong 1986. Yun yung sinasabi natin, no, na ganun yung gusto nilang gawin dito kay Pangulong Bongbong Marcos. Matagal na nilang plano yan, no? Kahit hindi pa kasama ito nga sa INC. Matagal na nilang gustong i-remake yon. Matagal na nilang gustong gawin yon. No, napatalsikin si Pangulong Bongbong Marcos sa pamamagitan po ng kudeta, ng people power. Diba? Kasi gusto nilang i-remake eh. Gusto nilang gawin kay Pangulong Bongbong Marcos yung ganong senaryo. Kaya nga yung isa, diba? Gusto niyang hawakan yung National Defense. Secretary of National Defense. Buti na lang matalino si Pangulong Bongbong Marcos at naglagay siya ng mga tao na mapagkakatiwalaan po. Kung nahawakan po niya ang Department of National Defense, malamang baka 2 taon lang tanggal na sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Baka 1 taon lang. Sinasabi ko sa inyo. Tandaan nyo, bukas lulusob sila sa Camp Aguinaldo at Camp Crame. Grabe, no? Pagtapos nilang lumusob sa Camp Aguinaldo at Camp Crame, didiretso silang lahat sa Malacanang para pababain ang presidente. May iwasan pa to kung tutulong ang mga Pilipino. Huwag niyong hayaan pamunuan tayo ng mga Duterte at higit sa lahat, huwag niyong papayagan na pamunuan tayo ng kulto ng INC. Mga Katoliko, bumangon, lumaban. Huwag kayong matakot, kaya pa natin yan. Diyos ko, langaw lang sila. Yan ang plano nila. Chururut tusok, Eduardo. Kung ilalabas si Ka Angel, wala kang magagawa. Isipin nyo lahat mga kababayan. Pinakulong niya ang kanyang kapatid. Pinakulong nila si Ka Angel, pero hindi nila pinagtanggol. Samantalang si Marcoleta na sampid lang sa relihiyon at kulto nila, pinagtanggol nila. Yan ang kulto. Ipagtanggol mo si Marcoleta na hindi nyo kapamilya at hayaan nyong makulong si Ka Angel. Huwag nyo akong pinaglololoko. Yan ang plano nila. Parating na ang Sara Army. Hulihin nyo si Pocky, si Fillmore, si De Leon at lahat ng retired militaries dahil lahat sila ay nagplano na pabagsakin ang presidente at babuyin ang Pilipinas. Maniwala kayo sa akin. Grabe. Mag-ingat po kayong lahat. Nakamata po ako, nakamonitor po ako. Maraming tumutulong. Chururut tusakbe. Ay, isa pa. Hindi lahat yan ay INC. Ang iba dyan ay bayaran ni Marcoleta at ni Mike Defensor. To NBI Matibag, ikulong nyo si Mike Defensor. Papatunayan ko yan na bayaran niya yan yung iba. Hindi INC yung iba dyan. Hindi ganun karami pupunta ang INC. Yun na nga yung sinasabi natin. No, na kaya delikado po yung naging rally ng INC. Hindi po siya yung kagaya ng INC rally sa Luneta. No, hindi po siya ganun. Hindi po kagaya ng INC rally sa Luneta. May panawagan sila sa korupsyon na solusyonan ng korupsyon, imbestigahan ng korupsyon. Ganun po, malinis. No, yung rally na yon na dinaluhan ng talaga naman pagkarami-raming miyembro ng iglesia. Diba? Naging maayos, matiwasay.
Hindi ho kagaya nung nangyari ngayon sa rally. May mga pulis po, no, na nasaktan, mga kababayan. Diba? Delikado po yan. Lalo na mapapasukan kayo ng ibang grupo, ibang elemento. No, delikado po yan. Kasi kung maalala natin, no, sabi ko nga, baka mangyari po yung kagaya sa Plaza Miranda. Bigla na lang kayo hagisan dyan. At madamay po kayo. Kaya kayo sinasabi ko sa inyo, sa mga kapatid dyan, na iglesia, sa mga kaibigan natin na iglesia dyan, mag-iingat po kayo dahil delikado po yung rally na isinagawa ninyo ngayon dahil baka mapasukan kayo, no, ng mga ibang klasing tao dyan na walang ibang inisip kundi manggulo. Kayo po ang maaapektuhan, kayo ang magiging biktima dyan, mga kababayan. Okay, so kung titignan natin dito sa mga post po netong si Pebbles, meron po siyang sinasabi dito, no? Ito, hindi lahat yan ay INC. Yung iba ay hakot ni Defensor at Marcoleta. Manghuli kayo ng rallyista na walang pagkakakilanlan na INC. Kuhanan nyo ng ID, Marcoleta at Defensor, tigilan nyo ako. Okay? Yun po yung sinasabi natin eh. Hindi lahat yan INC. Yan po yung nakakatakot. No? Na baka mapasukan kayo ng mga ibang klaseng tao po dyan. Ito po yung mas nakakatakot, mga babayan. No? Kailangan ng isang sakripisyo para magwagi sila. Kapag nategi si Marcoleta, scripted yan. Gagawin nila ang Ninoy Aquino story. See? Babasagin ko na plano nila ang Marcoleta, excuse me. Hindi lahat ng Pilipino gusto ka, paki ko sa'yo. Hindi mag-aakla sa mga tao para lang sa'yo. Wait lang, wait lang daw, pakainin lang daw yung bulldog. Sinabi ko na sa inyo na hindi sila titigil. Alam naman natin no, na hindi po talaga titigil. Ito pong ibang mga tao na to na walang ibang inisip kundi pabagsakin ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Hindi po titigil talaga yan. Ito pa. My gut feeling is telling me someone will become a martyr during the rally. A revolution will happen if a martyr is named. Diba? Kailangan may mategi eh. Which means Marcoleta will in this process. They are gathering more people to create the perfect condition for chaos to happen. The admin definitely wants him alive to be questioned in court, and tegi him will make him a martyr. What Marcoleta does not understand is yung tetegi daw po could come from his camp. Why? Because his church leaders and his allies could use him as sacrificial pawn for their cause. In order to install Sara, a revolution must happen. But for it to happen, a martyr must be named. Marcoleta is the trigger. Bakit yung iba ayaw? Cayetano na lang kaya? Ayaw nyo kay Cayetano? Si Cayetano. The Tegi order probably came from his church leaders and allies. Ito mahirap mag-aligasyon dito. Pin the blame to the admin. Tama yun. No? Pag may nangyari kay Marcoleta, ang ituturo po yung administrasyon. Yung sinasabi natin. Diba? If you read history, the whole situation is similar to Ninoy. Ninoy, then people power happen. Who is still in question, but it's time to assume Marcos Sr., which would make him a martyr, and Marcos Sr. does not want that. Exactly, kasi kaibigan maano niya si Ninoy eh. Kaibigan niya si Ninoy, mga babayan. Pangulong dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Kaibigan niya si Ninoy. Ba't niya gagawin yun? At noong time na sila ay naka-exile sa ibang bansa, tinutulungan siya. No? Pag tumawag daw di umano si Ninoy sa kanya, papadalhan nila ng tulong. No? Si Imelda mismo nagsabi nun. Papadalhan nila ng suporta sila Ninoy doon sa ibang bansa.
'Di ba? Kung gusto ni Marcos na mawala na yan sila Ninoy, pinabayaan na sila ron. At sila pa mismo yung nagsabi na huwag kang uuwi ng Pilipinas. Sinabihan na si Ninoy. Anong ginawa? Umuwi. Nagamit siya. Ang tanong, sino yung nagpatira? Kailangan nila yon. Okay? So, yung isang senaryo na sinasabi ko, mga kababayan, is yung Plaza Miranda. No? Yung Plaza Miranda kasi, ginawa yon sa harap ng maraming tao. No? Sa maraming tao po ginawa yon. Kaya ito po mga nandiyan dyan. No? Kung sakaling darating dyan si Marcoleta, at magsalita siya dyan, mag-ingat-ingat po kayo. Dahil baka ma-Plaza Miranda po kayo dyan. Kailan yan, mga babayan? Ang Plaza Miranda ay naganap noong August 21, 1971. Ang Plaza Miranda, bombing. Ilan na tegi? Siyam. 95 sugatan. Diba? Kasama po yung mga senador. No? Senador po ng Liberal Party. Diba? Agad sinuspindi noon ni Pangulong Ferdinand Marcos ang writ of habeas corpus at ginamit ang insidente bilang isa sa mga pangunahing dahilan ko upang ideklara ang batas militar. Martial law. Noong panahon na yun. Okay, sino ba mga nasa Liberal Party, mga babayan? Alamin natin kasi importante to, no? Na malaman nyo. Okay, Manuel Rojas, Elpidio Quirino. Elpidio Quirino, Justado Macapagal, Benigno Aquino. Sila po yung mga kalaban o opposition, no? Kay Ferdinand Marcos Sr. Sila yung lumalaban kay Ferdinand Marcos Sr. Ano nangyari? May nagagis po ng granada sa gitna po ng meeting de avance. At meron po mga nategi. At ito po, pwede rin nilang i-remake to ngayon para makagawa ng isang malakihang kaguluhan na pwedeng isise sa administrasyon. Diba? Pwede nilang isisi yan sa administrasyon, mga babayan. Kaya sinasabi ko, napakadelikado po niyan. At kung totoo yung sinasabi nitong si Pebbles, no? Nagwagalaw po ang Sara Army, mga babayan, sa July 3 and 4 or something, mukhang kailangan natin paniwalaan itong sinasabi ni Ramon Tulfo. Malacanang is heavily guarded, sabi niya. The crowd at EDSA is increasing by the hour. There was a commotion as some INC members and the police clash. Wala pang announcement kung itutuloy ni PBBM ang kanyang official visit to Canada sa July 1 to 4. Ano sabi niya? Kung ako si BBM, di ko na itutuloy. Baka pagbalik niya galing sa Canada, wala na siya sa pwesto. Possible. Diba? Habang wala siya, mga babayan, pwede pong magkaroon ng kaguluhan dito sa ating bansa. At sasamantalahin po yung kanyang pag-alis. And the timing is very, very good. 6 days mag-uumpisa na po ang impeachment trial ni Sara Duterte at wala na pong makakapigil dyan. Tandaan ninyo, sinabi ko noong nakaraan, may mangyayaring malaki bago ang impeachment ni Sara Duterte. At mukhang eto na yun. Okay, so yan muli. Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits po tayo sa ating next video. Ito muli ang inyong Kim Mobs, it's Mobs TV. Peace and out.